Magandang araw mga katambay, welcome sa Trending Tambayan PH. Mainit ngayon ang usapin sa Senado. Kahapon, September 8, 2025, naganap ang isang hearing sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng aligasyon na tinatawag na ghost project o mga proyekto na may pondo ngunit sinasabing hindi natapos o wala sa field. Sa hearing na ito, isiniwalat ni Pacifico Curly Discaya ang pangalan ng ilang mga opisyal ng gobyerno na umano'y nakatanggap ng porsyento kapalit ang pagpapatuloy ng mga proyekto. Nakalista umano sa ledger ang lahat ng cash na kanilang natanggap kabilang ang petsa nito. Samantala, itinanggi ni na Speaker Martin Romualdez at ilang congressman ang akusasyon ng mag-asawang Discaya na umano'y meron silang natanggap na porsyento kapalit ng pagpapatuloy ng mga flood control project sa bansa. The congressman mentioned by Discaya couple were, ito ang mga listahan mga kababayan: Pasig City Representative Roman Romulo, Uswang Ilonggo Party List Representative Jojo Ang, Quezon City Representative Patrick Michael Vargas, Quezon City Representative Juan Carlos Arjo Atayde, Aga Party List Representative Nicanor Nicky Briones, Marikina Representative Marcelino Marcy Chodoro, San Jose del Monte Bulacan Representative Florida Robes, Romblon Representative Eliandro Jesus Madrona, Representative Benjamin Benji Agaraw Jr., Anwaray Party List Representative Florencio Gabriel Bem Noel, Occidental Mindoro Representative Leody Odi Tariela, Quezon Representative Reynan Argoncia, at Quezon City Representative Marvin Rillo, Aklan Representative Chodoro Haresco. Mga kababayan, napakaraming listahan ng mga pangalan na isiniwalat ni Pacifico Curly Discaya. Sa hearing na ito, nadamay ang pangalan ni Congresswoman Rida Robes na kinatawa ng San Jose del Monte, Bulacan. Ano ang detalye ng aligasyon? Ano ang sagot ni Congressman Robes? Ano ang ibig sabihin nito para sa distrito at sa publiko? Yan ang ating himayin ngayon. Ang hearing ay nakasentro sa ilegalidad sa mga flood control at disaster mitigation project sa ilang lugar sa bansa. Ayon sa testimonya ng ilang kontraktor, may listahan ng mga proyekto na pinondohan ng gobyerno ngunit sinasabing hindi natapos o hindi aktual na nagawa. Dito lumutang ang pangalan ni Congressman Rida Robes na agad niyang itinanggi. Sa kanyang pahayag, kung sino man ang gumagamit ng pangalan ko, mangilabot kayo. Idinagdag niya na handa siyang maghain ng kasong libel laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Si Rida Robes ay kinatawan ng San Jose del Monte, Bulacan. Kilala siya sa pagsusulong ng mga proyekto sa flood control, slope protection at disaster preparedness. Bukod dito, isa sa kanyang advokasya ang transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng bayan. Ayon sa kanya, malinaw ang government fund project at nakalista sa official records at ang kanyang mandato ay nakatutok sa pagpapabuti ng infrastruktura sa distrito lalo na sa mga lugar ng prone sa baha. Ngayon, tingnan natin ang mga datos mula sa sumbongsapangulo.ph na naglalaman ng listahan ng government-funded project sa San Jose del Monte mula 2022 hanggang 2025. Number 1 sa listahan, ang Barangay Francisco Homes, Giho, Yakal Flood Control Structure na umaabot ng 48.2 million which completion date February 12, 2025. Barangay Citrus Slope Protection Structure nagkakahalaga ng 48.9 million na may completion date na January 20, 2025. Barangay Kaypian Dike along Santo Cristo River nagkakahalaga ng 96.4 million na may completion date na December 17, 2024. Barangay Tungkong Mangga Flood Control Structure na may halagang 29.3 million, completion date September 6, 2024. Barangay San Manuel Drainage Structure 29.3 million with completion date December 18, 2023. At Barangay Kaybanban Slope Protection Structure na may halagang 38.6 million with completion date December 21, 2022. Importanteng paalala, ito ay government-funded project lamang. Nakalista sa official record, wala tayong direktang kumpirmasyon kung ano ang mga ito, kung ito ba'y aktual na naipatayo o operational sa field. Ang layunin lamang ay ipakita ang pondo at planned project bilang bahagi ng ating ulat. At para sa ibang detalye, bisitahin ang sumbongsapangulo.ph para sa mga official projects funding records. Sa Senado, ang aligasyon ay nagsasabing may mga ghost projects sa distrito, subalit ang records mula sa government funding list ay nagpapakita ng numerous project na may nakatalagang budget, contractor at completion dates. Ito ay nagbibigay ng konstekto
na merong pondo at planning process kahit hindi pa natin na ma-verify sa field kung natapos ang lahat. Sa makatuwid, malinaw na may official documentation at hindi maaring basta-basta ipalagay na walang nangyari. Bilang pagtugon, muling ibinigyan diin ni Congressman Robes ang kanyang paninindigan, ipinagtanggol ang kanyang pangalan at mandato sa distrito, nakatuon ng transparency at proyekto para sa flood control at disaster preparedness. Handa siyang ipaglaban sa korte kung may gagawing paratang laban sa kanya. Ayon sa kanya, ang listahan ng project ay parte ng government plan at allocation at dapat nasuriin ng maayos bago gumawa ng konklusyon. Mga katambay, ano ang ibig sabihin nito para sa publiko? Una, mahalagang maipakita ang official records, may basihan ang Senado at mamamayan. Pangalawa, nagbibigay ito ng learning points sa transparency. Ang budget at proyekto ay dapat sa tracks sa official system. Pangatlo, pinapakita rin nito ang kahalagaan ng due process bago gumawa ng paratang sa isang opisyal. Ang Senado ay nagpapatuloy sa investigasyon para matukoy kung alin ang aligasyon at alin ang documented project, samantala si Kong Robes ay naninindigan na nakatutok sa kanyang distrito upang matiyak ang serbisyo sa publiko. Mga katambay, ano ang tingin ninyo? Ghost project ba ito o isang gawa-gawang aligasyon? I-comment nyo sa ibaba at huwag kalimutang i-like, share, and subscribe sa Trending Tambayan PH. Mga katambay, ano sa tingin nyo? Lalo na sa mga taga San Jose del Monte. Totoo nga ba itong mga project na ito? Kung taga-riyan kayo, please comment down below kung totoo nga ang mga project na ito. At existing nga ba ang mga project na ito sa bawat barangay na nabanggit na nakalista dito sa listahan ng sumbong sa Pangulo.ph. Mga kababayan, ang hamon ko sa inyo, maging mapagmatsyag tayo sa lahat ng kilos ngayon ng bawat namumuno sa ating lugar. Kung tunay ito, maganda. Kung ito man ay ginamit para sa pansarili or korupsyon, hindi dapat ito magtatagumpay. Para sa mga reaksyon, please comment down below at pag-usapan natin, talakayan natin kung totoo nga, kung tunay nga ang mga project na ito. Ghost project ba ito o gawa-gawa lang sa listahan? Hanggang sa susunod na episodes. Sorry po. 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kaming magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Agap Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Pilar of Quezon City.